Hello mga kahayahay, ito pala yung eksena na kung saan ay iniwan namin yung mga bata dito sa bahay dahil kami dalawa ng aking honey loves ay may importanteng pinuntahan. At sila na mismo yung naghanda ng kanilang agahan at nag-asikaso ng bahay nung wala kami. Nung umaga nga ay maaga kaming gumising ni Honey Loves para nga maghanda ng agahan para sa mga bata dahil nandito sa bahay natulog yung mga anak ni Jen at ni Ambet. At syempre gusto ko bago ako magluto ay kailangang malinis muna yung aking paligid. At nung inamoy ko nga itong si Honey Loves, akala ko amoy sunrise ay abay parang amoy sunset na pala. Yung tipong sunrise pa lang yung eksena pero yung amoy niya ay parang pang sunset na. Mabuti na lang at itong isang pamangkin ko ay nakita ako'y naglilinis. Ayun, kinuha niya sa akin yung walis tsaka yung dustpan. Bali nung gabi nga pala nandito sa akin yung tatlong anak ni Jen at ni Ambet kasi nga yung mag-asawa ay parang nagkaroon ng emergency si Jen sa ospital. So itong video na pala na ito ay matagal na pala itong nangyari, siguro mga 2 weeks ago na. At dahil nga walang magbabantay sa kanila at si ate din ay panay punta doon sa ospital para doon sa kalagayan ni Jen, kaya ayun, ako muna ang nag-ampon dito pansamantala sa tatlong mga anak niya. So it means itong video pala na ito ay parang 2 weeks ago na, medyo matagal na dito sa aking gallery. Pinag-iisipan ko nga kung i-upload ko pa ba yung video na ito kasi matagal na ito dito sa aking gallery, pero sa hirap ng buhay ngayon, ako kailangan kumita kaya heto, pagtyagaan nyo na lang. Bali nung gabi pala ay naparami yung sinaing ko, kaya nitong umaga na pag-isipan ko na ang aming bahaw o yung leftover rice ay isasangag namin, kaya tulyasi talaga itong hihugasan ko kasi marami kaming kakain lalo na yung mga bata. Tapos ito nga, mayroong tumawag sa amin na kailangan naming puntahan. Hindi ko nga alam, baka naman yun ay pinagpupulis na kami dahil siguro sa utang na hindi pa namin nababayaran. Pero sa pagkakaalam ko, sila nga yung maraming utang sa akin na hindi nababayaran. At dahil nga mayroong kaming bisita na nagpatawag sa amin, so kailangan naming puntahan agad-agad. Kaya itong breakfast, itong agahan ay in-charge ko muna dito sa aking kambal na panganay. So siya muna ang in-charge sa agahan dahil siya yung pinakamatanda at siya yung medyo marunong magluto, kaya sa kanya ko inasa yung kusina at ang kanilang kakainin. So bago naman kami umalis ay syempre binigyan ko muna ng direksyon at instruction itong mga bata kung ano ang kanilang gagawin. Kaya malaman natin sa mga susunod na video kung ano yung mga ginagawa nila. So ito nga, sa eksenang ito, hindi ko na mawari yung itsura ng anak ko't nakabusangot siguro. Ganda-ganda ng umaga niya, yan agad ang nakabungad siya in charge sa kusina. Kaya tingnan nyo naman yung kanin, ginawa niyang harina, pinagmasa-masa niya at gagawin niya yata itong tinapay, hindi na sinangag. Ay aba, yung bad mood niya, dyan niya na lang pinaupok sa kanin, hindi rin siya pwedeng magreklamo. Dad. Lapit-lapit ka, Gab. Sorry. Ayaw, kompesto na to. Daming lamok. Pasok ano ka muna, pasok ka muna, tapos pagpapatay ka muna lamok. Matagal-tagal ka itong pagsangag ko, no? Dito ka dumaan.
Nauto ka pa rin. Dahil kala mo rin kasi naniwala kayo sa kanila. Ako nga din ganda pa si Kama video. Ang galing pag malapit na siya maluto. Ganyan talaga yan, Gil. Oy, Gil, tama na daw yung kay Pet. Toto, doon ka sa likod ni Angel. Toto, doon ka sa likod ni Angel. Hoy! Nag-video ha? Toto, next kay Marcos. Oh, ikaw ang panguli, Marcos. Marcos, bilisan mo. Gasakit na yung braso ko. Sige, ba nagbigay? Marcosot! Naka-video, huwag ka umalis sa pesto mo. Nagiging pesta ka din. Ito, anong kain ka? Pigaan mo.
Punasan mo ulit yung hanggang wala gid basa. Yan pa oh. Good.